Kaya, naalala niyo pa ba ang pananakop ng mga taga-Morocco sa Espanya, sa Ceuta? Oo, itong mga video na ito, grabe, grabe talaga. Libu-libong kabataang lalaki ang sumalakay at literal na binasag ang mga hangganan. Ngayon, nagdesisyon na ang mga pulis na rumespond na maganda naman, maliban na lang sa katotohanan ng imbes na rumespond at harapin ang mga siraulo ngayon. Napakaingay, imbes na harapin ang mga siraulong iyon, sinusubukan pa nilang pigilan ang mga taga-Ceuta na nagpoprotesta laban sa pagsalakay ng mga illegal na imigrante. Oo, tamang narinig mo. Nagpasya ang mga pulis na responsibilidad nilang pigilan ang mga taga-Ceuta na nagsasabing may mali sa larawang ito. Kasi mga kaibigan, welcome sa demokrasya. Ang kakayahang magsalita ng malaya laban sa iyong gobyerno na sinusubukang sirain ang iyong buhay sa literal na pagpapapasok ng isang pananakop. Welcome sa panahon natin ngayon. Ako si Erica. Ito ang Pushback. Magiging interesante ito. Kaya hindi na siguro nakakagulat sa inyo na ang mga taong nakatira sa Ceuta, 'di ba, yung maliit na enclave sa tabi ng Morocco, na pagmamay-ari o sinakop ng mga Kastila, depende sa pananaw mo, na talagang sawang-sawa na sila na ang kanilang lungsod ay mukhang literal na tapunan ng dumi. Ibig kong sabihin, literal, nakita nyo na ba kung ano ang itsura ng Ceuta matapos pumasok ang mga migranteng ito o mga mananakop at sirain at lapastanganin ang lungsod? Ibig ko sabihin, syempre, napakagandang tanawin nito. Ito yung klase ng tanawin na sana ay tanggapin na lang ng iyong lungsod at gawing normal at wag nang tutulan. Dahil ano bang masama dito? Wala namang nakakadiri dito. Wala namang makikita dito. Ito ay kahangahangang kalinisan lang. Normal lang ito para sa isang lungsod na dati namang walang ganitong problema. Ibig kong sabihin, napuno na talaga ang mga kalsada at naging malinaw naman, luma na itong video na ito, ilang linggo na rin ang nakalipas. Pero, tingnan mo kung ano ang nangyari sa dagat, sa tabing dagat. Ang isang lungsod na dapat ay maganda at nasa tabing dagat ay literal na nadungisan. At muli, magugulat ka na may ilang tao na hindi natutuwa rito. Kaya, ang nakikita mo sa video na ito ay mga illegal na imigrante na nagpoprotesta dahil ayaw nilang paalisin. At mapapansin mo na, Tama na. hindi mo talaga makikita na maraming pulis na naroroon sa protesta na ito, di ba? Ibig kong sabihin, nasaan ang mga pulis? Mukhang abala sila sa ibang lugar. Sige, alamin natin kung nasaan sila. Nandito sila. Sa mga Espanyol, napakasimple lang, ito ay mula sa Visegrad 24. Ang mga pulis ng Espanya ay nagpapaputok sa mRNA sa Sawyer ngayong gabi. Sila ay nagpapaputok ng mga rubber bullet. At hindi ang mga taong ito, kundi ang mga taong ito ang mga taga Sawyer na sawang-sawa na. At kung nagtataka ka kung ano ang mga sigaw na iyon, sinasabi nila na ito ang aming dalampasigan dahil magugulat ka sa maririnig mo. Sa katunayan, ito ay dalampasigan ng mga taga-Sota. At hindi ang mga taong ito na nagpasya na sawang-sawa na sila sa Morocco o ipinadala sila ng Morocco, kaya nandito sila para sakupin. Sa totoo lang mga kaibigan, nakakabaliw talaga. Nakakabaliw na nagpasya ang mga pulis ng Espanya na gamitin ang kanilang mga bala. Pakinggan ninyo. Tama ba? Rubber bullets. Hindi naman talaga nila sinusubukang pumatay ng kahit sino, kundi pigilan ang mga taga-Soweto na nagsasabing ito ang aming dalampasigan. Parang sila ang pinipili nilang habulin. At ang totoo, sa tingin ko, hindi ito masyadong gumagana para sa kanila. Dahil ang mga taga-Soweto ay hindi nila pinapansin yon. Hindi sila sumusuko at hindi rin sila dapat sumuko. Dahil ang katotohanan na pinabayaan sila ng gobyerno ay hindi nangangahulugan sa kahit anong paraan o sitwasyon na dapat nilang tanggapin na lang ang kanilang bagong realidad. Tingnan natin kung paano sila tumutugon. Pero bago yon, isang mabilis na mensahe mula sa ating mga sponsor. Mahilig mga ako ng malalaki ang mga kumpanya ng skincare na hindi naman nila natutupad. Pero dahil napansin nyo na ang balat ko, oo, nakikita ko kayo sa mga komento na iniisip na parang 10 taong gulang lang ako. Naisip kong ikwento sa inyo ang kumpanyang mahal ko, ang OneSkin, na hindi pangkaraniwang negosyo ng skincare. Alam nyo, hindi talaga nila balak maging kumpanya ng skincare. Itinatag ng 4 na PhD na siyentipiko sa larangan ng longevity, nakatuon sila sa isang bagay, pagtanda ng balat. Hindi kailanman naging layunin ang mabilis at panlabas na solusyon lang.
At kapag naranasan mo na ang pagbabago, hindi ka na babalik sa dati. Kailangan ko lang kayong bigyan ng babala. Halos lahat ng kakilala ko ay nakumbinsi ko ng gamitin ito. At makukumbinsi rin kita. Ibig kong sabihin, yung 10,000 na 5-star reviews ay matibay na dahilan din para maniwala ka. Bunga, mahigit 10 taon ng pananaliksik tungkol sa longevity, tinutulungan ka ng OneSkin na makamit ang pinakamalusog mong balat ngayon at habang tumatanda ka. Kaya para sa limitadong panahon, subukan ng OneSkin na may 15% diskwento gamit ang code na MIRA sa oneskin.co/MIRA. Iyan ay 15% diskwento sa oneskin.co gamit ang code na MIRA. M-E-M-E-I-R-A. M-E-I-R-A. At pagkatapos mong bumili, tatanungin ka nila kung saan mo sila narinig. Kaya pakiusap, suportahan ninyo ang aming palabas at sabihin ninyo kami ang nag-refer sa inyo. Maraming salamat sa lahat ng aming mga sponsor at sa lahat ng taong patuloy na sumusuporta sa aming palabas araw-araw. Sobrang pinahahalagahan namin kayo. Pero balik tayo sa nangyayari sa Soweto dahil gaya ng sinabi ko, ang katotohanan ng mga pulis ay nagpapaputok sa kanila at hindi sa mga illegal na migrante ay nagsasabi na ng lahat ng kailangan nating malaman pero hindi sumusuko ang mga tao. Kahanga-hanga. Na nandun silang lahat na may mga bandila ng Espanya at lahat sila ay mukhang masaya at parang laban talaga ito sa mga mananakop. At sa totoo lang, parang hindi ko pa yata nakita ang mas malinaw na halimbawa kung paano ang illegal na migrasyon ay parang pananakop. Kaya panurin natin ulit ang footage maya-maya. Pero ang mga taong ito ay sawang-sawa na, sobra na sa mga mananakop, sobra na sa mga mananakop. Gusto naming makalakad ng malaya bilang mga babae at lalaki at hindi mangamba para sa aming lungsod at hindi literal na mawasak ang aming lungsod. Vamos! Alam mo, may isang bagay talaga na gusto ko kapag ang mga tao ay proud sa kanilang bansa at sa kanilang bayan o kung saan sila galing. Parang isa yun sa mga bagay na nawala na sa atin. Ang daming bansa na nahihiya na sa kung sino sila. Parang, hindi, multicultural kami. Pero para sa akin, hindi. Maglakad ka dala ang bandila mo. Maging proud ka. Alam mo yon, ipaglaban mo yung bagay na pwede mong mawala. Ipaglaban mo talaga. At sila, ipinaglalaban nila yon. Ibig kong sabihin, talagang lumalaban sila. Ngayon, nandoon na sila sa mga tabing dagat, sinusubukang gibain ng mga barong-barong ng mga North African Muslim na mananakop. Ibig sabihin, ang mga Moroccan. Tingnan mo sila. Vamos! Pero alam mo, ang dumi at lagit ng tabing dagat. Tingnan mo, nasira na talaga. Sira, 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 sira. Hawakan mo ang aking kamay. Irahan ni Marwego. Siyempre, mahalagang tandaan na may mga mabubuting pulis dyan na pinipigilan ng mga mananakop at ginagawa ang kanilang makakaya. At ito ay isang magandang halimbawa niyan. بروال اخوي والمغرب Sácame la ropa. Tira piedra. Tara na. Parang papasok ang mga lalaking to. Sobrang mayabang nila. Heto na naman, may mga footage ulit ng mga nagpoprotesta. Uy, ang dami niyan. Sa tingin ko, safe nang sabihin na naramdaman din ng mga tao sa SOTA yung naramdaman natin nung nakita natin yung footage na yon na parang hindi maganda. May mali talaga dito, guys. At sa tingin ko, malinaw na halimbawa ito ng iniisip nila. May mga nagsasalita ba ng Espanyol dito na pwedeng magpaliwanag kung ano yung sinasabi nila? Ang dami ng tao. Ibig kong sabihin, pinag-uusapan natin ang napakaraming tao na lumalabas sa kalsada at sinasabi na hindi ito tama. Hindi ito tama. At ulitin ko, tandaan mo, yung pagkasira na nangyari pagkatapos pumasok ang mga taong ito. Tingnan mo kung gaano yon nakakatakot.
at yung mga babaeng dumarating. Alam mo, nakakainis talaga sa akin ang babaeng liberal na ito. Ito na ang magiging video na parang, ano nga ulit yung salita? Suicidal empathy. Ang babaeng liberal na nagdiriwang sa pagdating ng mga migrante ay mananatiling maalala magpakailanman. Ito ay isang sandaling aalalahanin magpakailanman at sa tingin ko, pati na rin sa kasaysayan ng social media. Pero tingnan mo, itong mga babae na nandito na talaga naman nagsasabi na hindi sila ligtas, na delikado ito, na may problema dito, na hindi ito maganda. Pakinggan mo ang babaeng ito. Nakakulong kami sa mga bahay. Ang mga supermarket ay Nandito siya. Sinakop nila kami. Nakakulong kami sa aming mga bahay. Ninakawan na ang mga supermarket. Natatakot na babae. Guardia Civil kasi hindi na nila kaya. Kailangan namin ng adarang tulong. Talaga. Nakakagalit na talaga ito. Napapaligiran ako. Natatakot ako. Paano ba naman akong hindi matatakot? Gusto ko namang umiyak. Hindi ko na alam. Wala Hindi na na talagang talaga magawa. Hindi talaga natin kaya. Kailangan natin ng tulong. Tandaan mo, merong parang pekeng kwento dyan na parang kailangan nating alagaan ng mga inosente, mahihirap na migrante na sobrang naghihirap at nahihirapan. Parang mas alagaan mo ang mga kababaihan mo. Mas alagaan mo mga anak mo. Yun lang, tapos piliin mo kung sino ang alagaan mo. Hindi naman ibig sabihin na wala kang pakialam sa mga migrante at sa mga kabataang lalaki na galing Morocco na mukhang malusog at maayos. Hindi sila ang halimbawa na sinusubukan nilang ipakita sa atin na siyang ipinupunto nila tungkol sa migrasyon, 'di ba? Parang tanggapin na lang daw natin lahat ng inosenteng bata, tama? Inosente ang mga batang ito at hindi sila dapat madamay sa nangyayari. Pero ang tanong, handa ka bang tanggapin ang kapalit na ang mga anak mo o mga babae mo ang madamay? Isa itong tanong na kailangan nating sagutin. Sarah, at sa tingin ko, malinaw na malinaw ang sagot ko. Salamat sa iyong atensyon sa usaping ito. C.